DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Okay, Diyos marhay na hapon po sa Indogabos. Ano ba yan? Sama naman ang boses ko. Sobra na naman ako ng salita. Kasuba ko. Okay. Good afternoon. Diyos maray na hapon po sa inyo gabos na tagapaghinanyugan na programang Bareta Aksyon asin Informasyon. As usual po, kaya naman kita sa sarong oras na pagbabareta, pag-aaksyon asin pag-informar kan mga pangyayari at nangyayari sa palibot-libot kan sa tuyang nasyon. So, madyan na po kayo. Samahan po ako nindo, and kung gusto ninyo mag-comment po kamo. Comments well accepted po. Kasi kagaganda po kan sa tuyang programa. Kaya madyan na po kamo, samahan niya ko. Sa sarong oras na naman, hinihingal ako. Dami kasi ang dami ko kasi mahirap po yung pupunta rin din na bakong preparado. Yes, tama po. I'm not prepared because I have so many busy po tayo to all my other obligations. So, but anyway, as long as I am here every 5 o'clock to 6 o'clock in the evening, every day, Monday to Friday, it is okay, just okay. So, ang sa tuya pong makakaibanan ngunyan, mayo pong iba kung di ang ating pinakang chief technician, si Engineer Abilin Don Toralio. And of course, dyan po sa information, si Jimmy Guanson. And of course, siya on man po duman sa transmitter, si Sir James Jameson Toriano Oco. Ibanan po man duman as ang kanyang Angel de la Guardia is no other than Aldrin Orlando. So, inauton ko na muna ini ang satuya pong pinakang principal sponsor of this program is no other than Susanne Schönborn of Germany, and of course ni Senator Laila de Lima, Kagawad Melnandada Robles Morallo, Butchokoy Rex Oliva, and of course Rodolfo Jepoy Tino. Of course to Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl Castro Verde Aquiler. Yaon po kita sa nakakapirang bareta po. Baday kita magpapadakon bareta tan importante po digdi ko akong mapag-atid-atid ng mga pangyayari na updated po para kay Senator Laila de Lima. And of course, sa kaunting barita po, mga mangingisda sa Bicol, mahal ng ako Bicol Party List po. Dapat lang po, we have to love all these fishermen because without fish, nako po, paborito ko pa naman ang isda. So, it is the most number one
foods of our here in Pilipinas. Dating OFW na biktima ng umano'y budol-budol beautician. Budol-budol beautician na suspect arestado sa Camsur, sa Camarines Sur. Ay ano ba yan? Ng OFW na transport group. Ibinabala na ang pagdeklara ng taas singil sa pamasahe sa gitna ng serye ng oil price hike. Hello to Ma'am Annabel Robosa. Thank you very much, Ma'am, for watching the program. Welcome again, Ma'am. I miss you. I hope you will always watch our program, Bareta Action Asin Informasyon. 7 patay, 14 nawawala sa paglubog ng fishing troll sa Canada. Sa Canada. Okay. PSC naglaan ng 1.25 million na pundo para sa Philippine Women's Football Team. Okay. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta. Hello to Vincent Peter. Hello to Vincent Peter Epic. Thank you very much for watching. Thank you. I miss you. My love friend Vincent. Vincent Peter Epi of Toronto, Canada. Okay, padagos po kita sa detalye kan mga bareta. Sa kahit anong sitwasyon at mga pangyayari, ay laging nariyan ang Ako Bicol Party List upang dumamay at magbigay tulong sa mga mamamayan. Hindi maitatatwa ng magpahanggang sa ngayon ay may malaking kapakinabangan pa rin ang fiberglass fishing boats at 4 na 7.5 Philippine Marine engines na una nang naibigay ng Ako Bicol Party List sa mga mangingisda sa lalawigan ng Albay. Hello to Frederick. Ay, to Ma'am Richilda na Gonoon Namoro. Hello, Ma'am Richilda Gonoon Namoro. Thank you for watching, Ma'am. And of course, party list sa mga mangingisda sa lalawigan ng Albay. Matatandaan na galing ang bangka at marine engines na ito sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa BIFAR, kung saan napakinabangan ito ng mga asosasyon sa bayan ng Tiwi, Albay, Legazpi City at sa pakikipagtulungan ng partido. Ang programang ito ng Ako Bicol Party List ang isa sa mga tulong pangkabuhayan para sa mga mangingisda na siyang lubhang apektado ng kalamidad, lalo na kung may bagyo. Samantala, malaking tulong din ito sa kanila para magamit sa pagbabantay ng karagatan laban sa may mga planong illegal na pangingisda. Kapansin-pansin na ito rin ang nagsisilbing transportasyon lalo na sa pagpapalaganap ng kanilang mga programa sa pangingisda sa iba't ibang barangay. Ganun pa man, kawangis ng selebrasyon ngayong buwan ng mga puso, mahal ng Ako Bicol Party List ang mga Bicolanong mangingisda mula noon hanggang ngayon. Ang bansa, hindi kumilos, tumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban. Ang sabi ni Ma'am Richilda, hi Manay Kagawad El Magaspi. Good afternoon and keep safe always. Same to you, Ma'am Richilda. Rich Gonowan Namoro. I fondly call her Ma'am Rich. But I'm nawa, number one critic din ako sa kanya when it comes to gusto ko kasi lagi siyang maganda. Lalong-lalo katulad ko. Okay, dating OFW na biktima ng umano'y budol-budol. Beautician na suspect arestado sa Camarines Sur. Ayan, beautician ka pa naman and then you have a bad attitude. You're not beauty. Naga City arestado sa isinagawang entrapment operation ang isang beautician na suspect umano sa budol-budol sa Calabanga, Camarines Sur. Pinaghahanap naman ang kasabwat nito sa naging panayam ng Brigada News FM Naga kay Police Lieutenant Rodolfo Borromeo.
officer in charge ng Calabanga MPS bandang alas 4 ng hapon nang humingi ng tulong ang biktimang si Mila Ocampo ay 38 years old, dating OFW, residente ng Barangay Pinada, Calabanga, laban sa suspect na si Jovelyn Quinio. 28 years old po siya. Residente ng Barangay Santa Cruz, Poblasyon Calabanga, at kasabwat pa nitong si Mark Joseph Capricho. Ayan, Capricho. 31 years old, residente ng Barangay Calawag, Naga City, na nagpapakilalang pag-aari umano nito ang kotseng isinangla na nagkakahalaga ng mahigit 130,000 pesos. Subalit, nadiskubre na hindi ito pang pagmamayari ni Capricho at Quinio, kundi nirentahan lamang. Kaya ayon kay Borromeo, nakilala ni Ocampo ang tunay na may-ari at sila na ang nagtulungan. Sinubukan ng suspect na bayabawiin na ang sasakyan at isasangla na lamang sa iba. Subalit ayon pa kay Police Lieutenant Borromeo, sinabi ng biktima na sa kanya na lamang isangla, ulit magdaragdag na lamang siya ng 50,000 pesos. Kumagat sa usapan ang suspect na si Capricho. Hiningi ang pera at naisakatuparan ang entrapment operation ng PNP. Nadakip ang beautician na si Quinio sa San Francisco, Calabanga, subalit wala si Capricho, hindi sumipot. Marahil sa cellphone lamang niya nakikipagtransaksyon si Capricho ayon pa kay Borromeo. Mahaharap sa kasong estafa ang mga sospek. Ayan, buti nga sa inyo. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Okay, laban na. Ng taas singil sa pamasahe sa gitna ng serye ng oil price hike. Yes, always every week po. Legazpi City, ibinabala ng Transport Group na posibleng sila na mismo ang magdeklara ng dagdag singil sa pamasahe dahil sa hindi pag-aksyon ng gobyerno sa serye ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Lega ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, President Orlando Marquez, desidido silang magdagdag ng piso sa pamasahe kahit walang kautusan mula sa LTFRB. Handa umanong makulong si Marquez kung ang ipinaglalaban naman ay kapakanan ng sektor ng pampublikong transportasyon na bagsak na ang kabuhayan sa gitna ng sunod-sunod na oil price hike. Aniya, sila na ang gagawa ng paraan kaysa walang maiuwi sa pamilya at mamatay na lang sa gutom. Pagdidiin ni Marquez, patuloy na pagbibingi-bingihan ang mga nasa pwesto para umaksyon at mabawasan ang pasanin ng sektor ng pampublikong transportasyon. Tinawag din itong pangluluko ang ipinangakong fuel subsidy ng gobyerno sa mga PUV drivers. Ayan po, sundin naman natin at kawawa naman itong mga transport group na ini. Halos wala nang kinikita, although napakamahal na ng pamasahe. So, 7 patay, 14 nawawala sa paglubog ng fishing trawls sa Canada. Nasa 7 katao ang nasawi, habang 14 ang nawawala matapos ang paglubog ng fishing trawl sa karagatan ng Canada. Ang 24 na crew ay binubuo ng 15 na Spanish, isang Peruvian at Ghanaian nationals, ang lulan ng nasabing fishing trawl. Nakamasi ang bangkas sa Marine Port sa Galicia, Spain, nang ito ay lumubog sa Newfoundland sa Canada. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng 2 distress alerts na mahigit 450 kilometers sa lupain. Nasagip naman ng mga rescuers ang 3 crew habang patuloy ang ginagawang paghahanap nila sa ibang mga nawawalang fishing crew. Ayan po. Na siya nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Okay, COMELEC
Aminado ang hirap i-monitor ang digital vote buying gamit ang mobile wallet application gaya ng GCash sa May election. Tuloy-tuloy daw ngayon ang pakikipag-ugnayan ng Commission on Elections sa mga financial institution para tulungan silang i-monitor ang mga transaksyon ng kanilang mga kliyente dahil na rin sa umano'y paglaganap ng digital vote buying sa panahon ng halalan. Sa General Membership Meeting ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, aminado si COMELEC spokesperson James Jimenez na hirap silang i-monitor at makontrol ang digital vote buying dahil na rin sa dami ng mga botante at sobrang dali na lamang ang transactions gamit ang mobile wallet application gaya ng GCash. Aniya, mahalagang matuklasan dito ang mga mayroong inilagay na malaking halaga ng GCash sa kanilang mobile wallet application. Saka ito ang magta-transfer ng pera sa iba't ibang account, grant lamang ang mga gamit lamang ang mga maliliit na halaga. Iginiit nitong pwedeng kasuhan ang mga na mapapatunayang sangkot sa paggamit ng ganitong uri ng transaksyon. O narito, inalerto na rin ang Anti-Money Laundering Council ang mga bangko at financial institutions na masusing magbantay at magmonitor ng husto sa malakihang mga transactions ng posibleng maging bahagi ng money laundering at vote buying activities sa panahon ng halalan. Ang inilabas na advisory ng ANLAC ay bunsod na rin ng inaasahang pagbuhos ng mga financial activities sa kasabay ng election period. Inaalala rin ng ANLAC na ang matutukoy na mga personalidad na masasangkot sa dirty money ay dapat magsagawa ng customer due diligence measures na nakapaloob sa anti-money laundering. Na nilinaw ng AMLC na maliban sa mga bangko, kabilang din sa kanilang inaalerto ang mga financial institutions katulad ng mga pawn shops, foreign exchange dealers, money changers at remittance companies, jewelry dealers, casinos, offshore gaming operators at mga real estate brokers at developers. Lahat na lang. Samantala, sa nalalapit na pagsasagawa ng COMELEC ng kanilang mga debate para sa mga kumakandidato sa pagkapresidente at vice-presidente, sinabi ng KBP na handa silang umalalay rito gaya ng ginawa nila noong 2016. Sinabi ng KBP President Bombo Herman Basbano na nakahanda sila na muling makipag-partner sa COMELEC para sa tagumpay ng kanilang isasagawang mga debate. ng Pilipino, laban, Laila de Lima, ating ibalik. Okay, ang programa pong ito, Balita, Aksyon, Asin, Informasyon, ay hinahatid po sa Indo ni Susan Schönborn of Germany, Senator Laila de Lima, Kagawad Melnanda de Robles Morallo, Butchukoy Rex Oliva, Rodolfo Jeff G. Poitino, and of course, Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler. At ito naman sa Indo ng Mama Betty's Farm, Marisol Bondal, Lazarus Bar and Water Refilling, owned and managed by Mrs. Letty Fulton, and of course, Saranghe Motor Parts and Services, owned and managed by Marvin Tess Gonowon Razon. Patayan natin pagkagancho. I would like also to say hello to my admirers, to my love friends, all my love friends from all over the world. James Wally Osas, and of course Vincent Peter Efe, Muhammad Abmanan, Muhammad Mahmoud El Sobi, and of course Amid El Nobi, Taimur Khan, and of course to Summer Seed, Don Victor, Walter Frederick Osman Khan, and of course to all those who are watching by live streaming, and thank you for all those also listening to their transistor radio, and of course to Bat 6569, Marilyn Albar and Orbon, and to Mirna Nadal, Mirna L, and of course to advance extend my regards to Bat 6569, Ihid Jubalang, and of course to Menard Malate. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya.
Okay, tulad po ng laging sinasabi ko sa inyo, everyday po of this program, Bareta Aksyon as in Informasyon, pirmi ko pong ipi-play ining sinasabi sa Satuya as a reminder to all Filipinos who are watching and listening to this program. Bareta Aksyon as in Informasyon, kan mga pagirumdum sa to, kan sa tuyang famosong comedian na si Jaime Fabregas, si Lolo General. Yan ang yukunta po. Ako po si Jaime Fabregas. May iapot po ako sa Indo. Tano daw, ta sa bilog na istorya kang Pilipinas. Mayo pa, ni sarong Bicolano ang naging presidente. 5 na ang naging presidenteng gikan sa Central Luzon. Puon ki Ramon Magsaysay na taga Zambales. Ang mag-amang Diosdado makapaghala sin Gloria Macapagal Arroyo na halik man sa Pampanga. Ang mag-inang Cory asin Noynoy Aquino na haling Tarlac. Ang Ilocos Region, na igwang mas dikit na numero ng mga butante kumpara sa Bicol, nagibong magpagana nin tulong presidente. Si Elpidio Quirino, asin ang diktador na si Ferdinand Marcos, na nagtukaw sa pwesto sa laog nin 21 taon. Dangan si Fidel Ramos, na tubong Pangasinan. Sa Katagalogan man, yaon si Manuel L. Quezon, nagigat sa Tayabas. Asin si Joseph Erap Estrada na taga-NCR. Igwaman naging presidenteng hali sa Visayas, si Manuel Rojas, dangan si Carlos Garcia. Asin ang Mindanao, nagkaigwana sa persona mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang Bicol, ang panlima sa may pinakadakol na butante sa Pilipinas. Kitaman, ang pan-apat sa pinakadakulang grupong etniko. Bakong oras na para mag-ilihir kita ning presidente na Bicolano. Ipagmati niya to sa enterong Pilipinas. Antibay, kusog, asin pusong Bicolano. Ipabisto ta sa kapwa Pilipino ang matanos na lider. Asing ipahiling ta sa enterong kinakban ang kakayahan asin sarib kan sa tuyang lahi. Naku, mauragon kita. Saka ang kandidato ta ang pinakakwalipikado sa gabos ka mga nagdadalagan mo niyan. Ang pakiulay ni Lolo General sa ito gabos na mag-agda pa kita ninda imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Sa tuyang mga kahimanwa, uya na ang sunod na presidente kang Pilipinas. Deita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. Yes, yan ang nilalauman sa tuya. Kan sa tuyang pambato na sabi nga ni Lolo General, the most qualified candidates of all the candidates for president, no other than ang satuyang Bicolanang Bicolana para iboto ng buong Bicolandia, si Leni Robredo for president. So, pagkaisantan, magkasararo na po kita. Sabi nga ni Lolo General, mag-agda pa kita. Bawat isa sa to, we have to invite 5 voters. Mag-imbita po kita. 5 lang para maybe itong taon na ito ay taon ng mga Bicolano. Talagang ipahiling nato na ang Bicolano ay talagang Oragon talaga. Bicolano, Oragon, kaya suportahan niya to ang satuyang saro sa pinaka qualified po, sabi ni Lolo General. Hinanyugunta po ining si Mother of the Four Peace. Mother of the Four Peace. Yan. Ang ating kapangyarihan ay Oh, para sa mga walang kapangyarihan. Salamat, Senator Laila de Lima, sa pagpasa ng batas sa 4Ps. May laban kami sa gutom at sakit. Kasama mo kami sa laban mo, Senator Laila. Yan si Senador Laila. Kahit ginipit at ipinakulong, nagtatrabaho, lumalaban. Ibalik ang hustisya. Ayan po, ibalik ang hustisya, ang pag-asa ng bansang Pilipinas. So, dapat po, pag-isipan nating mabuti yan. Ibalik ang hustisya, ibalik ang human rights. Paulit-ulit ko yan. Every day po, kung nung panahon na may plaka pa. Yun ang sinasabi namin no, na parang sirang plaka na paulit-ulit kong ipinapadahinan yung sa inyo yan. She is the most competent and very much expert
Yan po ang is champion on human rights and justice to prevail. So, hinayugon pa niya ito ini. Ini, abo ko sanang ini papadangog sa ino, nalulungkot ako pag nadadangog ko ini. Pero hinayugon ta po. Kinakandado mula sa labas ang aking pintuan sa gabi. Ngayon, gaya ng 937 na gabing lumipas, ang bilangguan at ang bilanggo ay iisa. Sa aking paligid ay ang matayag na kwadradong pader na nagsisilbing balat ng aking katawan. Mula rito ang bawat pader sa bawat tahanan ay aking nadarama. Dama ko ang pagdampi ng init sa bawat hinga ng aking mga anak, ng aking mga apo. Ang lagablab ng mahinang hangin mula sa labi ng aking nanay. Dama ko ang pagtama ng mga bala sa marka ng mga nag-iinsayang mga pulis sa loob ng kampo. Dama ko ang pagtagos ng mga bala sa trapal ng kampungan ng mga pagod na magsasaka. Dama ko ang pagbaon ng bala sa dingding ng tahanan ng mga maralita matapos nitong kitilin ng nagmamakaawan nilang kalamnan. Dama ko ang pagkaskas ng tisa sa pasilyo ng ibang kulungan ng kapwa inosenteng hinuli. Nagaya ko ay nagbibilang ng tila walang hanggang mga gabi sa bigitan. Sa ilalim ng aking talampakan ay ang sahig. Nagaya ng aking mga paa ay di makaalis sa kanyang tinitirikan. Ngunit gamay ang bawat yanig at dagundong sa sang tinapakan. Kapag ang yabag ay pagod at iilan, ito ay mula sa aking mga bantay. Masunurin, ngunit may pag-aalinlangan. Kapag ang yabag ay maingat at walang tigil na nariyan, ito ay mula sa mga mamamahayag, nagbibigay ngalan at mukha sa lahat ng pinaslang. Kapag ang yabag ay taimtim at malumanay, ito ay mula sa mga taong simbahan na nanalangin sa hustisya at kapayapaan. Kapag ang yabag ay madiin at magkakasabay, ito ay mula sa kabataan, mapanuri at may paninindigan. Kapag ang yabag ay tila walang katapusan, ito ay mula sa taong bayan, nag-aalsa, lumalaban. At ang langit, ang kalawakan ng universo sa ibabaw ay ang aking mga mata. Doon, ang inyong nakikita ay akin ring natatanaw. Ibinubunyag sa atin ang buwan ng lihim sa kanyang dalawang muka. Ang katotohanan ay laging lilitaw, walang kasinungalingang hindi nabubunyag. Isinasalaysay sa atin ng mga tala ang saysay ng kasaysayan. Ipinapaalala na ang tadhana ay nasa ating paglikha. Tanaw natin ang bukang liwayway na lilipol sa karinlan. Ayan po ang nakakaawang sitwasyon ng ating very own Senator Laila de Lima. Kahit po ipinakulong siya ni Duterte, hindi po siya tumitigil sa pagtulong sa mga nangangailangan. Tumutulong po siya, gumagawa siya. She is doing her best as a senator. Gustong patahimikin dahil ipinagtatanggol ang mga api. Tayo po ay minahal ni Senator Laila de Lima. She is the social justice and human rights champion. So, hindi pwede na pabayaan tayo. So, kung ang pag-uusapan natin ay hustisya, human rights, yan po, si Senator Laila de Lima, kaya tulungan natin na maibalik siya sa Senado. So, patuloy po kita. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik. Okay, maghanap buhay muna tayo at tanghaling masustain ang programang ini.
This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry, an epektibong bulong sa katarata, asin ibabang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. Ang iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. A first on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest. News you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is as usual. Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras po, alas 5:30 iyotso na po nin pagkahapon. Ngunya na, Pebrero, ano na ba tayo? Pebrero, 16 na po, ayan. February 16 na po. Tapos na yung araw ng mga puso. Kumusta yung mga araw ng mga puso nyo? Yung mga dates ninyo, is that happy or unhappy? But anyway, it goes on. Okay? Hello to Joelmina Isabel of Cavite City, to Lorenzo Jos Gaspi, and to Tonet Aaron de la Ser Altos de la Serna, and of course to Mary Ann Austin and Mariana de Lima Gaspi Aselin, and of course to Ariel Luna Ira Arwin de Lima Crisostomo Gaspi. Kumusta po kayo lahat dyan? And of course, I have to shout out the De Lima Gaspi family. And of course, to all the De Lima Serranilia and De Lima Mirando kay Ate Hedy. And of course, to De Lima Almasan. Hello to Gina Almasan. And of course, to Jingjing Rosa Jingjing De Lima Kwan of USOB. Hello to Mama Lita and to Mama Fe, to Manoy Eme, Kimais, and of course to the family of Manoy Hermel De Lima. Kumusta po kayo dyan? I always remember all of you, and of course to all my sisters, brothers, sisters, kumusta kayo dyan? Ay pasensya na po kayo dahil kulang po ang satuyang oras kung ako mag-iisa-isa po sa inyo. Pero to all my those who are watching via live streaming, hello to all of you, and of course to about 6569, I never forget you all. And of course those who are from listening from their transistor radio, to the elderly, and of course to all those, the Basca from San Jose. Okay.
May gusto kasi akong i-discuss dito regarding sa news release, pursue holistic approach to address problems haunting Philippines healthcare system and factor in the effects of the Mandanas ruling on LGU's capacity, according to Senator Laila De Lima. Ito po yun. Pursue holistic approach to address problems haunting Philippine healthcare system and factor in the effects of the Mandanas ruling on LGU's capacity, according to Senator Laila De Lima. Opposition Senator Laila M. De Lima underscored the need to pursue a holistic approach to strengthen the country's healthcare system. Si Senator Laila is dati naliligalig din po siya regarding the health system of our country, which was systematically weakened, humina po, weakened, and by yearly budget cuts driven by simultaneous deprioritization and diversion to confidential funds by the Duterte administration since 2016, and therefore is strained to the point of near collapse by the COVID-19 pandemic. Senator Laila De Lima message was conveyed on her behalf by her chief legal counsel and campaign manager, Attorney Teddy Rigoroso. During the Doctors for Lenny virtual town hall meeting held last February 11, also present in the event as guest speaker was retired Comelec Commissioner Rowena Guanzon. I admire this Rowena Guanzon, Commissioner Guanzon. She's also very fighter. Of course, you have to fight. If it is you have the right, you have to fight. Don't be afraid. Anybody could fight. If you know that you are fighting for the right, you can go. You have to fight. And maybe, pag ibinalik natin sa pagkasenadora si Senator Laila De Lima, she will support for our fight. So, noong sinuri namin ang nangyaring pandemya at kung paano halos nag-collapse ang healthcare system natin, paano na-ostracize yung health workers. We learned that we have to address this in a holistic way. Yan po ang sabi ni Senator Laila De Lima. The Philippines, with its relatively ill-equipped health system, has been overwhelmed with previous surge of COVID-19 cases, with healthcare workers being neglected. Yes naman. Last year po, the health workers rather, was really neglected. Nakapokus tayo doon sa mga ayuda. But na-neglect po. Not totally neglected, but medyo nagkulang po ang pag-alaga, ang pagtingin sa satuyang mga health workers. It may be recalled that instead of being strengthened and prioritized, the public healthcare budget suffered a series of budget cuts. Nagsuffer po yung mga pinagbawasan na budget under the Duterte administration. As far back as August 2016, when the budget document submitted by the President to Congress showed that he reduced the Department of Health's DOH budget by 31 billion. So, ganun pala. So, further in 2019, just before the pandemic hit, funds of health services in the 4.1 trillion national budget for 2020 that the House of Representatives approved were slashed by about 10 billion
even as the country was facing a polio epidemic as well as dengue and measles outbreaks that have claimed the lives of more than 1,000 people, mostly children. Yun po. These budget slashes were opposed by opposition lawmakers including Senator Laila De Lima, who as far back 2016 pointed out that a sincere and holistic approach to a war on drugs requires gathering the public health care, gathering the healthcare system and treating the problem as at least partly a public health care issue, including the form of addiction and other mental issues. So, in improving the country's healthcare system, Rigoroso said the government must ensure that people have proper access to healthcare while also ensuring that healthcare workers are protected and taken care of. Yun po ang sinasabi ni Senator Laila De Lima. Yun po ang hangarin niya. People's access at protection po ng healthcare workers because yung mga ginagawa ng ating health institutions at workers ay considered as public. I-public, ika nga. Wala kang maitatapon sa ginagawa nila. At dahil doon, may 3 major aspects na tinitingnan dyan ang office ni Senator Laila De Lima. First off, Rigoroso said the government should rationalize the operations of the healthcare system considering the Mandanas ruling which determined that a just share of LGUs shall be sourced from all national taxes and not only national internal revenue taxes. Paano i-rationalize ang operations ng ating healthcare system? Lalo na in the light of Mandanas ruling, kung saan dinidevolve na itong mga ganitong trabaho at saka yung mga nirnalikom na buwis ay pupunta na sa mga LGUs. Paano natin i-rationalize in such a way na ang expenditure mo ay malinaw? He said, yan ang sabi. Halimbawa, in building public hospitals. Yan po. Halimbawa, in building public hospitals. Dapat may malinaw na pagkukuhanan ng pondo. Kung walang malinaw na 5-year program din doon, dapat hindi mo na magtayo ng ospital. At tingnan paano ma-optimize ang existing hospitals mo. Yun na yun. Tama nga naman. Kung hindi rin lang naman kakayanin, ay suportahan na lang yung dating ospital. Secondly, Rigoroso said it is important to standardize the salary of the healthcare workers both in public and in private sectors. Naiintindihan natin na meron ding capitalist forces, but somehow you have to set a baseline. Yan ang sabi ni Senator Laila De Lima. Naiintindihan natin na meron ding capitalist forces, but somehow you have to set aside, set baseline. Yun ang sinasabi niya. Lastly, ang sabi ni Rigoroso, pointed out that the need to ensure transparency in all public transactions. Yun nga po ang the most important. Transparency in all public transaction. Transparency po. Even in the LGUs, even in the barangays, transparency in all public transactions. Yun po ang dapat ipakita. Kailangan may some level of system wherein nakikita ng stakeholders ang sistema ng procurement dahil kapag hindi nagiging open source yan, lahat ng kalukuhan pwedeng gawin sa dilim. Yan po, he stated. This 18th Congress, Senator Laila De Lima, who chairs the Senate Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development, filed Senate Bill number 185,
instituting the Magna Carta for barangay health workers to provide just compensation and incentives to health workers. Dapat lang po. Because although they are only in the barangay, talaga pong pagod naman po sila with the little honorarium that they receive in the barangay. Hello to Lani De Lima, who is watching right now. Thank you, Lani, for watching this program. With all the undeniably heroic rules and myriad responsibilities of our health workers, especially during a public health crisis, it is only right and important that we also take care of them by providing them just compensation and incentives they deserve. Yes, yan po ang hangarin ni Senator Laila De Lima. So, ng nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi turobo. Laban Laila, Laila De Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila De Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban Laila, Laila De Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. okay. Hinanyugunta pa ini kung bakit nagdesisyon si Senator Laila De Lima na muling tumakbo sa pagkasenador. Ini po ang kanyang buot sabihon. Kaya she decided na lumaban ulit sa pagkasenador. Kaya suportahan ta po. Ibalik niya to sa senator, sa pagkasenador si Senator Laila De Lima. Hinanyugunta po ini. Ito ang pinakamabigat na laban ng ating henerasyon. The greatest challenge of our lifetime has begun, and it would be a disgrace to those who have laid their lives for our rights and liberties if we cower. Hindi ito ang oras para mangimi at matakot. Bagkus, ito ang panahon upang tumindig at sumigaw hanggang ang alingaw-ngaw ng ating tinig ay basagin lahat ng tanikalang nagkukulong sa atin sa rehas ng karahasan. It is now ang pag-asa sa ating bayan. I am running again, so I may continue to speak and act on behalf of the victims of a regime so violent, corrupt, and incompetent. I will continue to fight so that we can demand justice and accountability, human rights and social justice, peace and freedom. Lailaban tayong muli. Ayan, talagang lalaban tayong muli. Laylaban ha, laylaban tayong muli. Para maibalik ang hustisya at pag-asa ng bansa, laylaban tayo. Ilaban muli. Iboto muli, iluklok natin uli sa pagkasenador. Sa Senado, si Senator Laila De Lima. Laban Laila, Laila De Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila De Lima. Okay, Manila, Philippines President Rodrigo Duterte has ordered that the national ID of the Philippine Identification System or the PhilSys be considered as sufficient proof of identity and aids in all government and private transactions. Bakit ang iba ayaw i-honor ito? Duterte has signed Executive Order number 162 which institutionalizes the acceptance of the Philippine ID or number of proof as proof of identity and aids in transactions. Oo nga, mayroon ayaw nitong mag-honor. Under the EO, PhilSys shall be the government's central identification platform for all citizens and resident aliens in the country. The national ID
will serve as the official government issue identification document and official proof of identity as card holders. Meanwhile, the PhilSys number will be honored and accepted in government and private transactions. So, sa aga ko na nga ini, hindi ko rin matatapos na. Pinahagingan ko lang po. Okay, ang programa pong ini ay hatod po sa endo ni Susain Sionborn of Germany, Senator Laila de Lima, Kagawad Melnandade Robles Morallo, hello to Kagawad Roderick Katimbang, Butchokoy Rex Oliva, Rodolfo Jeff J. Poitino, and of course, kan Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler. Ating ipanalo. And of course, Mama Betty's Farm, owned and managed by Marisol Bundal, and of course, kan Laza Resto Bar, owned and managed by Letty Fulton, and of course, ang Saranghe Motor Parts and Services na pagkaipuan nindo kan sa indong mga pangangaipo, magpairahe kan sa mga kabayo motor. Katulad ko, agpapairahay man po ako kan sa kuyang motorsiklo. Doon po, dyan lang po ang Saranghe Motor Parts and Services, going to mountain unit po yan. Going to mountain unit from Sitio Canto to mountain unit po sa Zone 1 ay Zone 7 ng San Isidro, Iriga City. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na. Hello again to all batch 65 and 69, to Gaspi family all over the world from Bulan, Sorsogon, San Pedro Laguna, Bacoor, Cavite, Dasmariñas, and of course, sa Antipolo meron. Hello to Marilyn Alvar Orbon, and of course to Lori Cornelio Ilas. And hello to Osman Khan. How are you? Be strong. How is your fractured legs? I hope that it is going fine now. Don Victor, and of course to Summerseed, Taimur Khan, and Amid El Nobi, Mahmoud El Sobi, and of course to Muhammad Abmanan, who is always complete attendance, to Vincent Peter F., and of course to James Wally Osas. Hello also to all my family, and of course to my family, who are always there to protect me, to to follow me. Ayan po, si Ariel, si Mary Ann, si Lona, si Tonette, si Elizabeth, si Lorenzo Jos Gaspi, who is really talagang Noy, always be keep safe. Dapat hindi dorobo ang satuyang iiliher de ngayong May 9 national election. Ayan, ilalaban tayo ni Senator Laila de Lima, kaya suportahan po siya. At of course, ang satuyang kakamping, sabi nga ni Lolo General, the most qualified of all the candidates for president is our very own mga Bicolano, mga Uragon. Uragon kita, dahil kita magpadaw. Iwalaban niya to, si Lenny Robredo. Ayan ang satuya pong mga nakaibanan. May pong iba sa technical side. Andyan po si Chief Engineer Abby Lindon Toralio. And of course, andyan po sa information si Jimmy Guanzon. And of course, siya on man po duman sa transmitter si Jameson Toriano Oco. And of course, si Aldrin Orlandan Sakia sa iyang Angel de la Guardia. At ako man po ang sinong kaibanan at pirmi kaibanan from Monday to Friday. Alas 5 hasta alas 6 ng pagkahapon. Thank you very much to all those watching listening sa radio, Lolo Jose, Lolo Jess, and of course Miguel Topreyo, Ate Fe, and Kinelia Bernales. Diyan po ki Juan Ampungan and family. Ako po sa inyo kaibanan, mayong po iba kundi si Banay Elma Dilim Magas nagsasabing thank you. Good evening and stay safe always. God bless us all. Maayos na sitwasyon, maulad na ang nasyon, inuuna ang bansa.